So without further ado, let us welcome with a mighty clap of praise, Reverend Danilo S. Amorao. Palakpakan ulit natin siya. Amen. Thank you very much, Pastor Milani. Church, if you know and believe the Holy Spirit, can we give Him clap offering with a standing ovation? Come on. The Holy Spirit of God, the third person of God, come on. The best clap offering to the Holy Spirit. That's Lord. Come on, Holy Spirit. Let us saturate us once again tonight. In Jesus' name. Yakapin mo kaming muli. Palakasin mo kaming muli, Panginoon, ngayong gabi. Yes, paalala mo muli sa amin ang mga itinuro ng aming Panginoon Jesus. Kinikilala ka namin. You are the Spirit of truth. You are the comforter na pinangako sa amin ng Panginoon Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Come on, yes. Thank you, Holy Spirit. Yes. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Cover this place with your presence. Cover this place with the glory of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Hallelujah. And do what as you will. Do what you want to do tonight, Father God. Oh, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Church, Merry Christmas. I repeat. Church, Merry Christmas. Walang nag-Merry Christmas. In Matthew chapter 1 verse 23, madalas natin gamitin kapag Pasko, kapag December. No? Nandyan ba? Kung wala, pero nandyan siguro kasi binigay ko kay Pastor King kanina. Matthew chapter 1 verse 23. Ang sabi doon sa Tagalog, at maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawaging Emmanuel. Close and open parenthesis, ang kahulugan ng Emmanuel, God, o sa Tagalog tayo, ang Diyos ay sumasa atin. So this is Christmas na inaalala lang natin every December. Ayan o, sa English, behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God is with us. If God is with us, Merry Christmas is not only December 25, but araw-araw, oras-oras ng buhay natin, because He is our Emmanuel. God is with us. Sabi sa katabi mo, Merry Christmas. Yung Happy New Year, minsan lang yun. Yung Merry Christmas, dapat paggising mo sa umaga, naalala mo yon, ang kahulugan ng Pasko, bakit dumating ang ating Panginoong Yesus at tatawaging Emmanuel, the meaning God is with us. I preach this message kahit saan ako makarating. And I translate this God with us or Emmanuel sa isang salita. Pag sinabi ko, ang sabi ng iba, uy, Koreano. Uy, Hapon. Emmanuel, God is with us. Tinawag ko itong pakibasa sa likod. Hindi yata naghapunan itong mga ito
Pakibas sa likod ng malakas, sabay-sabay. 1, 2, 3. Atsuya! Ano yan? Koreano? Ano yan? Japanese? Atsuya! Sino diri ang Tagalog? Taas ang kamay. Yung mga Tagalog, ha? Me, I'm not Tagalog. No? Pakitaas ang kamay ng mga Tagalog. Kasi nung hindi pa ako nagpupunta sa Mindanao, merong biruan sa Mindanao daw ay tinatawag yung mga Tagalog na puti itlog. Kaya ako hindi ako Tagalog. I'm not Tagalog. I am Pampango. I am Kapampangan. Atsuya is Kapampangan word from the word Emmanuel, God is with us. Yung lugar ng ating youth camp doon sa Luzon, we called it Atsuya Farm. We called it the Sanctuary Atsuya Center. Alam namin, nagkakaunawaan kami ng kahulugan noon, God is with us. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos sumasa iyo. Ang Diyos sumasa akin. Ang Diyos sumasa ating lahat. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Hallelujah. Nandiyan pa si Bishop? Wala pa si Bishop? After Merry Christmas, Happy Birthday, Bishop. Palakpakan natin si Bishop. Hallelujah! Praise God! Happy birthday! Kung naintindihan mo, Emmanuel, si Bishop, June 19 ang birthday niya, pero naintindihan na yon, araw-araw, birthday ni Bishop. Hallelujah! Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Ngayong gabi, once again, hindi po ako pakakatagal. Yung ating team na stand out, napakadali. If you understand 3 things, kung naintindihan mo yung 3 bagay, at bibilisan ko na, number 1 na dapat mong maintindihan, church, especially you, young people, lahat ng young people, magsabi ng Amen. Amen. You know, we have God's resources. Grabe, no? Basahin natin. 1 Peter o 2 Peter chapter 1 verse 3. Tingnan natin ang salita ng Diyos. As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. No? By His divine power, all things that we need, wow, is supply ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. At sabi rin ng Panginoong Jesus, you can do nothing apart from me. So pag nasa Panginoon tayo, lahat ng kailangan mo, na kailangan mo mag-stand up, isusupply sa imo ng ating Panginoong Diyos. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ng malakas ng Panginoon. Hallelujah! Praise God, praise God, praise God. Thank you, Lord. Pangalawa, in 1 Corinthians chapter 2 verse 16. In 1 Corinthians chapter 2 verse 16, for who has known the mind of the Lord that He may instruct him. Hindi natin alam yung kaisipan ng Panginoon. Ang sabi ng Book of Isaiah, yung kanyang kaisipan, mas mataas sa kaisipan natin. Yung kanyang mga plano, mas mataas sa mga plano natin. Kaya kung minsan, kala natin ito na, yung pala may mas maganda pa. Kamukha ng lecture natin kaninang umaga, through my Kuya Doc Arman, yung perfect will of God. Minsan tayong tao, alam natin, yun na yun, pero mas mataas pa. Kaya sabi rito, sino mag-uutos sa Diyos? Sino nakakaalam ng kanyang kaisipan? Wala. Pero sinabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 16, yung dito, tayo na mga Christian, nang ibig niyang sabihin, tayo na mga Christian, we have the mind of Christ. Hallelujah!
Come on, malakas palakpak sa Panginoon. Ito yung pangalawa. Young people, church, we have the mind of Christ. Oh, we have God's wisdom. Sa ating pag-stand out, nandoon, meron tayong God's wisdom na available. Kaya ang sabi ni Daniel chapter 1 verse 20, we are, or you are, or we are 10 times better than the unbelievers. Hello? Kaya doon sa ating mga classroom, kung estudyante ka, sa ating mga offices, Christian ka. Lagi kang mag-stand out sapagkat ikaw ay 10 times better than the unbelievers. Malakas na malakas palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And third thing, matapos na ako, no? Bilis. We have God's power. Ephesians chapter 3 verse 20. Now to Him, ang tinutukoy doon ng Diyos. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Grabe. Siya na kayang-kayang gumawa ng higit sa mga inihingi natin at iniisip. Sino yun? Ang ating Diyos. Amen? Palakpakan muna natin ang word of God. At yung last sentence, tingnan nyo. Yung now to Him na yun, na nasa atin, who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Wow! According to the power that works in us. Nasa atin yung power na yun na kayang gumawa ng higit sa iniisip natin. Yung Diyos na dinanggap mo, siya yun at yan ay nasa iyo. Lahat na nakakaunawa, magsabi ng malakas na Amen. Amen. Hallelujah. The power that works in us. Ang problema natin, bakit minsan parang wala tayong power? Bakit kung minsan parang wala tayong wisdom? Bakit kung minsan parang nauubusan tayo ng resources samantalang 3 lang itong binibigay ko? We have God's resources. All things na kailangan mo. We have God's wisdom. Yung karunungan na kailangan mo, mag-excel ka sa lahat ng larangan. And third, we have God's power in us. Sinabi ng salita ng Panginoon yan. Palakpakan natin ang malakas na Panginoon. Magwawakas ako in Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power. Lahat ng tumanggap na sa Panginoon magsabi ng Amen. Amen. On that time, ora mismo na yon, hindi mo dapat naintindihan mo yon. Ako siniselebrate ko yon. Tinanggap ko si Lord June 10, 1986. Kaya birthday ko this month, kamukha ni Bishop in spiritual. Graduating ako sa civil engineering. Ang sabi ng best friend ko, Dan, nung hindi pa ako mananampalataya, you know, Christ died for you. Ha? Pilosopo ako masyado. Bakit mo ako'y dinadamay sa kamatayan ni Kristo, hindi pa ako tao noon? Ganun ako sumagot. Nung June 10 na yon, pasukan sa college. Nandun kami sa FEU, sa Far Eastern University. Doon sa Far Eastern University, nasikat sa basketball. Mahilig sa basketball, marami dito. Tinry kong mag-try out para sa basketball. 150 kami, 150 lang ang kukunin. O siyempre, alam nyo na resulta, hindi naman ako nakapractice. So gustong-gusto kong maging varsity player, pero hindi ako nakapasok doon sa basketball. Hanap ako ng ibang sport.
nakita ko yung chess. Yun, doon sa chess, nakakapasok ako, nakakapaglaro ako doon sa chess. Then, since the FEU, kamag-anak ni late President Cory Aquino, yung owner, lagi kaming walang klase. Lagi kami sa labas. Bakit? Namatay si Marcos, rally dito, rally doon. Hanggang mag-People's Power ng February, isa po ako, mga young people, sa nakahiga sa EDSA habang paparating ang mga tangke. Kaya kung iniutos ni President Marcos, yung matandang Marcos, na talagang mag-go yung mga tangke, yung mga tank, at spray kami, pagbabarling kami, matagal ng patay ang Danamuraw. Why? Ako po'y president ng aming fraternity sa FEU. And I'm a member of League of Filipino Students. Akala ko yun ang paglilingkod sa bayan. Akala ko yun ang paglilingkod sa Diyos. Kasi ang pumasok sa isip ko, diktadura ito, masamang gobyerno ito, makipaglaban tayo. Wala kaming takot, humiga sa EDSA doon sa highway at harangan yung mga tangke ng aming mga katawan. Tuwa kami, magtuloy-tuloy yun. Akala namin yun ang tunay na paglilingkod. Kaya hanggang ngayon, nabibilib ako doon sa mga ibinibigay ang buhay sa mga pinagkipaglaban nila, pero hindi naman biblikal. Kaya nung makilala ko at maunawaan ko nang tinanggap ko ang Panginoong Yesus, yung June 10 na yon, after few months after the EDSA Revolution, tinanggap ko ang Lord, naunawaan ko, sumigaw ako, kahit saan, mangangaral ako, ipamamalita ko, mabuti ang Diyos, masama ang demonyo. Pagka-graduate ko ng civil engineering, hindi ako nagtuloy sa board exam. Nagtuloy ako sa full-time ministry. Nag-iisang lalaki sa 5 magkakapatid, lungkot na lungkot yung father ko. Pinag-aral ko ng mataas na kurso ang anak ko, bakit parang hayup-hayupan na kumakatok sa mga balay upang ibalita lamang si Kristo. No? Wala sa isip ko ang allowance, wala sa isip ko ang love gift. Basta alam ko, wow, ang sarap paglingkuran ng Diyos na nakilala ko at namatay sa akin ang Panginoong Jesucristo. Alam ninyo, sana alam din ninyo yung araw na yun kailan tinanggap si Jesus Christ. No? Dapat alam ninyo. At yun, ako natandaan ko yun, June 10, yung best friend ko lang, kaming dalawa lang, pinatanggap niya ako sa Panginoon at meron akong naramdaman. Meron akong naramdaman. Walang gabing nung bago mangyari yon, dahil president ako ng aming fraternity, walang gabing hindi kami nakainom. Noon hindi pa uso ang shabu. Pero ang ginagamit namin syrup. Ang ginagamit namin marijuana. Ganon. Kaya nung June 10 na yon na in-accept ko si Kristo, bandang November lang, bumagsak yung aking pisikal na katawan. Ang sabi ng ate ko, yung pinakapanganay namin, nasa Manila kasi kami, uwi ka muna ng Pampanga. Bakit? Nangangayayat ka. Tinago ko ng matagal sa kanila. Kapag inubo ako, merong dugo. Meron kaming auntie na doktora doon sa Espanya, doon sa Manila. Punta ka kay auntie, magpa-check up ka. Doon pala sa doktor, pag hindi mo sinabi kung ano ang nararamdaman mo, silip dito, flashlight dyan, kung saan sa, hindi rin niya alam kung ano. So umuwi ako ng Pampanga, pagdating sa gate nung bakuran nung kapatid ko sa Pampanga, nag-collapse ako, nawalan ako ng malay tao. Nung magising ako, yakap-yakap ng doktor ang tatay ko, sabi niya, bakit ngayon mo lamang ipina-check up ang anak mo? Bakit doktor? Nakatalikod sila, di nila alam, nagising ako. Bakit doktor? Yung kanyang kaliwang baga, ubos na. Yung kanan, kalahati na lang natitira. Iuwi mo na yan. Mapalad ka kapag tumagal yan ng 3 araw. Dinig na dinig ko yun. Kaya napauwi na kami, hindi na mawala sa isip ko yun, pinaglamayan na po ako.
Mga relatives namin gabi-gabi nagpupunta na at talagang nabalita na si Dan mamamatay na. Ako naman ngayon lungkot na lungkot. Naalala ko yung Bible na binigay sa akin ng kaibigan ko. Pinatanggap pa naman si Kristo nung June 10 na yon. Akin na yung Bible ko, sabi ko doon sa ate ko. Binigay sa akin, tinapon ko sa bintana. Hindi totoo yan. Napakabait kong bata. 22 years old lang ako noon. Bakit ako mamamatay? Hindi totoo yung sinabi nilang si Kristo nagpapagaling. Hindi totoo na si Kristo nagpapagong buhay. Bakit nagkasakit ako? At ito, mamamatay na ako. Sama-sama ng loob ko. Ang sabi ko sa mga kapatid ko, kapag may dumating sa mga kasama ko sa church from Manila to Pampanga para dalawin ako, huwag na huwag ninyong papayagang mag-pray at magbasa ng Bible. Hindi totoo yung senior nila sa akin. Yun nga. Yung mga nanay sa aming fellowship sa Balintawak sa Manila, mga nanay yun, mga prayer warrior ministry, nagpunta sa Pampanga para lamang dalawin ako pag-pray. Hanggang hapon, hindi ko sila pinayagang mag-pray at magbukas ng Bible. Nag-uwi na ng Manila isa-isa dahil mga nanay yun, may mga bata. Yung pinaka-leader, iyak ng iyak. Hindi pa rin ako pumayag na mag-pray siya. Umalis siya, kitang-kita ko yung luha sa kanyang mga mata. Kaya nung gabi na yon, hindi mawala sa isip ko, bakit nila ako iniiyakan? Di ko naman sila relative. Hanggang yung mga bantay ko, alas 12 ng gabi na natulog na. Masamang masama pa rin loob ko sa Diyos. Hindi ka totoo, sabi ko. Nung gano'n na masamang masama ng loob ko, parang meron akong narinig na boses, sabi sa puso ko, anak, wala akong kasalanan. Balikan mo ang iyong nakaraan. Sinikap kong isipin ano ba yung nakaraan ko. Dahil presidente ako ng fraternity namin, wala na halos gabi na hindi kami nakainom. Nakakasama namin mga Kabitenyo, Batanggenyo, hindi lamang yung mga Kapampangan, no? Kalaban namin ang mga Ilocano. Kasi makaninoy kami, mga si Marcos Ilocano. Kalaban namin ang SI, GI, at kung ano-ano pang fraternity ng mga Ilocano. No? Bigla ko naalala yun. Hoy, inabuso ko yung katawan ko ah. Makainom lang kami kahit walang tulog. Bigla kong naisip yung sinasabi ng boses na narinig ko sa aking puso, wala akong kasalanan at ang may kasalanan kaya nagkasakit ako. Ako mismo. Nagsimula na akong umiyak at humingi ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako sa mga sinasabi ko at iniisip ko. Ako ang may kasalanan. Ang sabi na mula sa aking puso, nung kilalanin mo ako, sira na ang katawan mo, sira na ang templo mo, ngayon ako ang sisisihin mo. Paano ko gagamitin yan kung wasak na? Umiyak ako at humingi ako ng tawad. Bigla, naramdaman ko parang may power na pumasok sa akin. Ilang araw na akong di tumatayo doon sa aking kama. Sinubukan kong tumayo nang walang tumutulong kasi tinutulungan na lang nila ako. Aba, nakatayo ako. Hating gabi yun. Sinubukan kong ibaba yung mga paa ko sa kama na yun. Aba, naibaba ako. Sinubukan kong tumayo mag-isa. Nakatayo ako. Sinubukan kong itaas ang aking dalawang kamay. Mag-aalas 3 ng madaling araw. Umawit ako sa Panginoon. Nagising yung mga bantay ko. Anong sabi nila? Oh, ano nangyayari sa binabantayan natin? Kumakanta ng wala sa tono. Why? Naramdaman kong pinagaling ako ng Panginoon on the spot. After 1 month, kinuha ko lahat ng x-ray film na binigay ng doktor. Pinuhuntang ko yung doktor na nagsabi mamamatay ako after 1 month. Hindi na ako kilala. Doktor, paki-x-ray nga ako. Okay. X-ray ako, nintay ko yung result. Okay naman, clear, sabi niya. Sigurado ka, Dok? Why? Sabi niya. Ito, last month lang mo. Ito, sa'yo yan. Ikaw mismo nagbigay. Nalaki mata ng doktor. What happened? Ano nangyari, Dok? Sabi ko. Hindi ikaw ang dapat magtanong yan. Dapat ako. Baka nagkamali ka, Dok. Hindi ako pwedeng nagkamali. More than 10 itong mga x-ray film natin. Iniwan ko sa doktor. Punta ako sa San Fernando City. Magpa-x-ray ako uli doon. Baka sira yung kanyang machine. Nung nagpa-x-ray ako doon, nung balikan ko yung result, tinatawag sa mic, pati result. Amuraw! Clear. Kinabahan ako. Clear daw?
ang nasa isip ko, wala na akong baga. Clear? Young people, this is my testimony. Napatunayan kong buhay ang Diyos. Pinuntahan ko yung mga nakabalitang namatay na ako. Touch me, sabi ko, I'm not multo. Totoong tao ako. Palayuan tayo, pasana ng isang kabang bigas, palayuan, sabi ko. Naalala ko tuloy yung isang magaling na driver at magaling na mekaniko. Nasira yung kanyang minamana yung kotse. Ang galing-galing niyang mekaniko, ang galing-galing niyang driver, pinarada sa gilid. Ang init ng ulo, hindi na mapaandar. Ang galing na mekaniko na yun. Biglang merong dumaan, nagmagandang loob. Sir, pwede ba akong tumulong? Ako nga, sabi na mekaniko, hindi ko mapaandar, sariling kotse ko pa ito, ikaw pa. 5 minutes lang, sir, 5 minutes lang. Sige nga, sabi niya, mainit ang ulo eh. Ayaw mandar ang kotse niya. Tinignan yung kanyang kotse, wala pang 5 minutes umandar. At nagmapadali na yung nagbagandang loob na umalis. Hey, wait, sir, sandali lang. Pwede ko bang malaman kung sino ka? Sabi nitong mekanikong mainit ang ulo, I am Mr. Ford, the inventor of your car. Young people, ang Diyos ang gumawa sa atin. Magkaroon ng problema dyan, hindi lang niya kayang i-repair, kaya niyang gawin brand new. Hallelujah! Palakpakan natin ng malakas na Panginoon. Ang ganda-ganda nitong ating team. Stand out! Para maka-stand out tayo, kailangan naiintindihan mo, naunawaan mo kung sino ba yung Diyos na kinilala mo. Nung oras na yun na kinilala mo siya, you receive power. Nung oras na yon na kinilala mo siya, you receive power dahil ang Holy Spirit come upon you. Nung oras na yon, ang sarap ng pakiramdam mo, tinanggap mo ang Panginoon. Ako tuwang-tuwa, ang sarap ng pakiramdam ko. Umuwi ako, galak na galak ako. Ang unang sinyeran ko, mga ate ko, ate, yung pangalawang panganay namin, tinanggap ko si Kristo. Sabi ko, ha? Sabi niya. Sige, magbasa ka na magbasa ng Biblia para masira na ulo mo. No? Pero hindi na ako nasira ng loob na basta naramdaman ko merong peace, merong joy. Wow! Ang sarap-sarap! Yun pala yun. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. No? Ang ginawa ko, yung mga barkada ko, sama kayo sa akin, ang sarap-sarap makinig doon, ang sarap-sarap nagsasayawan doon, party yun. Sabi ko, hindi ko alam, praise and worship, party, sabi ko, party yun. 5 kami. Punta na ako ng punta doon, young people fellowship pala yun. No? Hanggang nagtaka ako, nawala na yung mga kaibigan ko, ako na lang nagtutuloy-tuloy. Minsan nasa lubong ko sila sa palengke ng Balintawa, sabi ko, oh, pinakakumusta ka ni Jesus. Hindi ako marunong mag-share eh. Ang alam ko lang kung ano yung pinakumusta ka ni Jesus. Kami. Tapos hiwalay na. Then after narinig ko yung testimony, pagdating daw sa balay, iyak ng iyak. Sabi niya, sa testimony niya, ginamit ng Lord si Dan para ipaalala sa akin si Jesus. Ang sinabi ko lang naman, oh, kumusta ka raw, sabi ni Jesus. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. And you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Church, in original Bible, the power here is dunamis. Same meaning ng dynamite. Grabe yun. And I tell you tonight, meron ka niyan. You have God's power. Malakas pa sa dinamita yan. Stand out! Yung witnesses dito,
in Greek word, martus. Pag in English natin, hindi witnesses, martyr. But you shall receive dynamite power, dunamis, when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be martyr. Tumahimik ang kalangitan ng kinabawan. Natakot yata sa salitang martyr. Yes, the original word of witnesses is martus. In English, martyr. And you shall be martyr to me in Jerusalem. Pag sinabing Jerusalem, in your own town, in your own place. In all Judea, sa mga karatig na mga bayan mo o barangay, and Samaria, sa iba't ibang probinsya na, and kahit saan ka magpunta, ikaw ay dapat at dapat talaga na martir ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah! Mukhang humina yung palakpak ninyo. Okay. Paliwanag ko na what is the meaning of martyr. Kala kasi natin pag martir, binabaril sa luneta. Kamukha ni Jose Rizal. Birthday ba ni Jose Rizal ngayon di siya? Kasabay mo yun eh. Akala natin yung martir, binabaril sa tarmac. Kamukha ni Benigno Ninoy Aquino. Akala natin yung martir, pinapatay sa kabundukan. Kamukha ni Andres Bonifacio. Lahat sila yung mga martir natin. No? Pero bakit ba sila naging martir? Para maintindihan ninyo, Dr. Jose Rizal, pinaniwalaan niya na yun ang totoo. Believe the truth. At talagang ginawa niya lahat na magagawa niya. Sinulatan niya yung mga praile, sinulatan niya yung mga Spanish, talaga pinaniwalaan niya. And he lived the truth. Pinamuhay niya. At walang takot na humarap sa mga rifle. Stand for the truth. That's martyr. The meaning of martyr, believe the truth, live for the truth, and stand for the truth. Pero ang tanong, totoo ba yung kanilang pinakikipaglaban? Wala na tayo doon. Pero yun ang stand nila. Pero tayo, yung ating pinakikipaglaban, alam nating totoo dahil salita ng Diyos yun. At ang pinakamaganda na maging martir, itong pinaniniwalaan natin kaysa pinaniniwalaan ni Rizal, pinaniniwalaan ni Ninoy, pinaniniwalaan ni Andres Bonifacio. Ito ang pinakamagandang maging martir tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Young people, 3 times na akong nakarating ng South Korea. Bawat church na puntahan namin, meron silang mga plaque ng mga martir nila sa pananampalataya. Kasi nung ma-share ng gospel ang South Korea, panahon ng giyera, no? At talagang bawal na magtipon na ganito, hindi lang kayo guguluhin, papatayin talaga. So ang daming tumayo sa katotohanan sa South Korea. Kaya wag tayong magtaka bakit binless ng Lord ang South Korea. Noong 1950s, mga malnourished ang tao doon. Kasi tira-tirahan lang sila ng gera. So tayo, hanggang panahon ni President Marcos, ay tumutulong sa kanila. Nagpunta kami doon, meron isang malaking parang Aranete Coliseum nang tingnan ko yung plaque, donated by the Philippine government through President Ferdinand Edralin Marcos. Wow, sabi ko, meron pala tayong ganito dito sa South Korea. So huwag tayong magtaka, bakit sa Korea nagbaligtad? Dati mas marami hindi mananampalataya, ngayon mas marami na ang mananampalataya. Dahil marunong silang mag-stand down sa kanilang pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. Nung nandun kami, sabi ng isang Koreano, tingin namin sa inyo mga Pilipino, inggit na inggit kayo sa amin. Pero hindi nyo alam, sabi niya,
through interpreter, nagsasalita siya, kami ang inggit na inggit sa inyong mga Pilipino, sabi niya. Nung magpaulan ng blessing si Lord, nasalon yung lahat. Ang galing nyo sa tugtugan, ang galing nyo sa praise and worship, ang galing nyo mag-preach. Sinolo na ninyo, kinuha na ninyo mga Pilipino ang mga blessing ng Panginoon. Totoo yun. Kaya, prepare young people in this last day. Kayong mga kabataan, tayong mga Pilipino, ang gagamitin niya na maging missionary sa iba't ibang mga bansa. Yes, inihahanda tayo ng Panginoon. Inihahanda tayo ng Panginoon. Puri ng Diyos, ano? Naalala ko isang kwento ng isang pastor doon. Nung panahon na yon, dumating yung mga sumakop sa kanila. At siyempre takot na takot dahil marami ng church ang sinunog, marami ng Christian ang sinunog, ang pinatay doon sa Korea. Biglang kinubkob, nagpe-praise and worship sila, nagsasamba sila, biglang kinubkob ng mga mananakop yung kanilang church. Iyakan yung mga kapatiran. Sabi ng kapitan ng mga sundalo na lumusob, wala kaming sasaktan sa inyo. Sabi niya, kumalma kayo. Si pastor lang ang kakausapin namin. Pag si pastor dinenounce niya, tinanggin niya si Kristo, mabubuhay kayong lahat. Pero kapag ang inyong pastor hindi niya itinatwa si Kristo, mabubuhay din kayo. Pero sa pilitan namin siyang palalakarin sa 5 metrong puro pako. Napanood ko yan, pelikula. Pero true to life, nagpipray na ako, sabi ko, Lord, huwag nang paparana sa akin yan. Hindi ko kakayanin yan, Lord. Nandun tabla na malapad na puro pako yun, nilatag na dyan. Sabi nung kapitan, bibilang ako ng 3. Kailangan natin marinig ang sagot ni pastor. Kung hindi, palalakarin natin sa 5 metrong pakong ito. 1! Sabi ng kapitan. Tinginan yung mga kapatiran. 2! Bulungan yung mga kapatiran. 3! Sabi ng kapitan. Hoy! Sabi ng pastor. Tinarap niya yung mga kapatiran. Mga kapatid, sabi niya, huwag na huwag ninyong ipagpapalit ang sandaling kaligayahan sa walang hanggang kaligayahan doon sa kalangitan. Pagkasabi ni pastor ng salitang yun, halos pumikit ako kasi iniakbang ni pastor, hindi na siya pinilit, iniakbang ang kanyang paa nang makita kong naglusutan ng mga pakot, nanginig ang katawan ni pastor. Lord, sabi ko, huwag mong paparana sa akin yan. Naglusutan yung mga pakot doon sa paa ni pastor, nanginginig. Nabigla pa yung kapitan. Bago nagsalita pa yung kapitan, humakbang yung sumunod na paa ni pastor. Lagutukan doon, klausutan yung mga pako. Yung mga kapatiran, nagsimulang tumulo ang luha nila at sila'y nagluhuran. Si pastor, habang nakatulala yung kapitan, nagpatuloy na hinakbangan, nanginginig ang buong katawan, yung 5 metro, pagkalagpas na wala ng malay tao. Wow! Kaya huwag tayong magtaka. Doon sa South Korea, gano'n na lamang ang revival. And the Lord, ang Diyos na ating sinasamba rito, naghahanap siya sa mga Pilipino. Sino ang mag-stand down? Dahil binigyan ko naman ng power. At sila naman ay mga martus ko, mga witnesses ko, kahit saan sila magpunta. Hinahanap ng Diyos yung mga tumanggap sa Panginoong Hesus, kasabay na binigyan ng power ng Banal na Espiritu Santo.